Hello everyone! Welcome back to my channel. Ito po ang inyong lingkod, si Ka-Hydro Mike. Yes, nandito na naman po tayo para magbigay po ng panibagong kaalaman, tips and guide pagdating po sa pag-hydroponics. Yes, marami pong salamat sa lahat po nag-subscribe, nag-follow, nag-share, nag-like ng aking channel. Maraming po salamat sa inyong mga suporta. At ating pong video for today, it is all about seedlings. Stay tuned! So, nandito na naman po tayo para magbigay po ng panibagong tips and guide pagdating po sa pag-hydroponics. Ngayon, our videos for today, it is all about seedlings. Opo, yung pagpupunla. Napakahalaga po ng pagpupunla dahil dito pa lang po, kapag mali na po ang ating ginawa, ay mali na po hanggang sa huli. So, para maiwasan po natin ang pag-failed ng ating pag-start po ng hydroponics, dapat pa lang po sa pagpupunla pa lang ay alam na po natin ang proseso or tamang pagpupunla. Wow! Siyempre kapag tayo po ay nagtanim ng ating mga lettuce, gaya po na akin nasa likod, ay dapat po ay mag-start po talaga yan sa ayon sa gusto natin sa buto. Kaya seedling, no? Ngayon, pag nagtanim po tayo, paano nga ba magtanim, no, ng ating mga binhi or buto? Kasi po pag nagtanim po tayo, karaniwan po ang mga buto, natutulog po yan. So, nasa stage po sila ng dormant sila. And then, kapag sila po ay binasa po natin at mayroon pong nasagap na oxygen and right temperature, ay ang ating pong mga binhi ay nagiging active po sila. So, tayo pag nagpupunla po, ang suggest ko po pag mag-upisa po tayo magpunla ay kailangan po natin ilagay po ito sa lugar na kung saan hindi po ito nasisikatan ng araw. Pinaka-ideal time po ang kayo masasuggest na magpunla po kayo is ay mga at least around 4 to 5 p.m. paggabi na po para po maiwasan po natin yung direct sunlight at sobrang init. So, ito po yung gusto ng ating mga lettuce. Ano po? Ngayon, pag nagpunla po tayo, syempre kailangan po natin yung gamit. Ano po? So, ano po ba yung mga gamit na pwede natin gamitin? Meron po tayong ginagamit. Ito po yung sinasabi nating seedling tray. Huh? Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, 16 holes, 8 times po sa 8. Ganyan po karami yung ating pong pwedeng maipunla sa seedling tray. And dito po sa seedling tray, ano po ang ginagamit natin? Ano po, meron po tayong ginagamit na coco peat. Ano? So, makikita nyo po itong dalawang klase ng coco peat na iniready ko. So, makikita po ninyo, ang isa po ay light color at isa po ay dark. Wow! So, bakit po ganon? Kasi po ito, ang isang coco peat ay treated na po ito. It is already buffered. Ito po ay wala. Hindi pa po ito na as is, ganun pa lang po siya pagka binili ninyo. Ano po? So, bago po natin gamitin ito, hindi po natin pwedeng gamitin ito direct sa ating mga seedling tray. Dahil ito po ay fiber po na ating coco. And then, grinand po lang po din sila at dinuro po. So, ang ating pong coco peat ay acidic po ito. So, hindi po ito maganda sa ating pag-i-start po ng ating pagpupunla. Kaya tinitreat po natin ito dahil very active po ang kanyang acidity at mataas po ang kanyang potassium. Ano po? Kaya ang ginagawa natin, niluluto po natin ang ating coco peat. Kapag niluto po natin yan, hindi po magbabago basta-basta ang kulay niyan. Pero kapag nilagyan po natin yan ng so pagka paano nyo pakukuluan, pag ito pinakuluan ninyo at least around 15 minutes, no, na kumukulo siya, okay na yan. So hanggang up to 30 minutes. So kung gamit kasi natin ay gas, so medyo aksayado siya. So hanggat maaari, kung meron kayong pwedeng pangkatong, marami dyan mga kahoy-kahoy, ayun na lang po ang gamitin natin para po hindi aksayado. So additional expenses po kasi pagka nagluto po tayo ng ganito. So ano po ang ginagawa natin? Niluluto po natin at least pakuluan natin 15 minutes, maximum 30
30 minutes. And then, tinitreat ko pa po ito after na pakuluan ko. So, pag lumamig na po siya, may water po siya, dun na din mismo sa pinaglutuan ko, iniiwanan ko na siya doon. Ano po? And then, inilalagay ko po yung ang tawag dito, calcium nitrate. So, ang calcium nitrate po, inilalagay ko po at least tansyahan na lang din po 1 liter, 1 grams of calcium nitrate for every 1 liter ang akin pong ginagawa. So, nandito po yung ating seedling tray at nandito po ang ating coco pit. Ano po? Ito po yung buffered. Ito po yung hindi buffered. So, kita po natin yung difference. Ano po? Ngayon, ang ginagawa ko po, meron po tayong strainer para po yung pinaka-fiber po niya, yung malalaking hibla, hindi po natin maisama. So, ganito po ang ginagawa ko. Kita po natin. And then yan. Ganyan lang po. No? So, kita po natin, naiiwan po yung malalaking fiber niya. Ano po? Ayan. So, binibistay po natin ang tao dyan. Binibistay po natin para po yung fiber na maiwan, iwanan po natin dito. Hindi na po natin gagamitin ito. So, ayan, makikita po ninyo. Ayan. Gawin natin. Dagdag pa tayo ng kaunti. Ano? Ayan. So, for example, ganyan po yung ating ginagawa. Hindi ko na pupunuin ito at ito na may papakita ko lang sa inyo paano pong ginagawa. So, karaniwan po tinutusok po natin gitna to. Ito lang po yung meron ako dito sa greenhouse. Kaya ito na lang po yung gagamitin ko. So, kahit ano naman po ang gamitin natin ng pambutas, gagawa po tayo ng hole. Yan po. Yan. So, nakita po natin, mayroon na po silang mga butas, and then, tsaka po natin lalagyan sila ng buto or binhi, isa-isa. After po natin malagyan, i-sprayan po natin ito ng pang-spray na normal na tubig lang ang ating kailangan. Ano po? And then after natin malagyan ng ma-sprayan, no? Tatakpan lang po natin ito. Ilalagay natin sa isang lugar na hindi po nakadirect sunlight. And then kinabukasan po ilalabas na po natin ito sa atin. So kung magtatanim po tayo ng 4 o'clock or 5 o'clock, kinabukasan po ilalabas po natin around 5 o'clock din po. Mga ganun din po. So, para po hindi pa po tayo nakadirect sunlight. After po nyon, sa ikalawang araw po niya, ayan na po, nakadirect sunlight na po siya para po pag sikat ng ating araw ay makakasagap na po siya ng sunlight. So wag po kayong mainip, no? Ang pagtatanim po, it is all about patience, no? Bibilang po kayo. Sa akin usually 3 to 4 days bago po sila lumabas. Kasi po, binabaong ko lang po ito ng kauntian. Makikita po ninyo, siguro mga around 2 cm lang to. Mababaw lang po ito. Hindi nyo po kailangan pagkalaliman ang gagawa po ng butas. Tama lang po yung ganyan po, kauntian. And then ilalagay po natin yung mga buto po natin. Okay po? So kapag po tayo ay magpupunla, ano po, tulad ng ipupunla po natin sa dito or sa rock wool, tandaan po natin na huwag natin kakalimutan na i-sprayan sila ng tubig, ano po, para ma-activate po sila. I-sprayan po natin sila, and then
ilulubog din po natin sila sa kauntiang tubig dahil po ang ilalim po nito ay may mga butas po. Makita po ninyo, ayan, may mga butas po ang dulo niyan. So, very ideal po siya for water dredging. So, ayan po, nakita po ninyo. So, may mga butas po yan. So, ang ginagawa po natin, inulubog lang po natin ito sa isang lalagyanan na may kauntiang tubig at aakit na po ang tubig niyan through capillary action kasi very absorbent po yung ating kokopit. Hihigupin po niyan ang tubig. No? So, after po natin ma-sprayan, ilagay po natin sa kauntiang tubig, ilagay po natin ito sa room temperature sa isang lugar na hindi po masisinaga ng direct sunlight for overnight. So ideal po niya at least for 4 PM to 5 PM pataas po, no? Hindi ko po sinasuggest na medyo alas 2 at tanghali kasi medyo mainit po ang pagpupunla. Hindi po ideal po ito sa ating mga lettuce. So ganun po, pag magtatanim po tayo, magpupula po tayo, ilagay po natin to, butasan po natin, sprayan natin, and then i-water dredging natin. Kaunting tubig lang po, hindi po dapat lunudin ang ating mga pananim. Tama lang po, makasurvive sila para po sa ilang araw. So hindi pa po natin kailangan ng nutrients. Ang pag-introduce po ng nutrients sa aking practice, yung iba po for 2 days naglalagay na sila, yung iba po 6 days. Nag-half. Meron pong kanya-kanya kasing practice po. Meron po nagpo-full strength, meron iba sinasuggest so mag-half strength. So, for your information, ako ang ginagawa ko po is nagpo-full strength na po ako within 4 days para po sigurado ako. Kasi po, kapag po tayo ay nag-full strength, hindi po pare-parehas yung pag-germinate po ng ating mga seedlings. Maaari pong nakalubog pa po sila sa kokopit. Or nasa rakul pa sila, hindi pa sila nakakaultaw or nakakalabas kasi ayan po, lalabas po yan unti-unti. Kapag po yan ay nakalubog pa at nag-full strength po tayo or half strength man lang tayo, pwede pong possible na masunog po yung mga dahon ng ating pong mga itinanim. So para po hindi po sila masunog, so ideal po yan na paultawin po natin ng kaunti yung ating pananim. Pag lumabas na po yung kanilang mga dahon, ako po sa aking practice 4 days po talaga doon po sa lalim na aking hindi ko po nilalagay kasi yung binhi sa ibabaw lang. Ibinabaw ko po ito ng kaunti ang lalim. Hindi po masyado malalim, yung sakto lang po. It's around ating ko at least 2 cm maximum ang ginagawa ko dito. Iba naman po, kung ayaw naman pong gumamit ng kokopit, ang ginagamit po ng iba, ginagamit po nila is rock wool. Ito po. So, ayan po ang ginagamit ng iba. So, parang ganun din po, makikita po ninyo, parang yung sa seedling tray kanina, na ganito po ang itsura niya. Yan. At ganito naman po yung tinatawag nating rock wool. So, kapag may rock wool po tayo, hindi na po natin kailangan gumamit ng kokopit, hindi na po natin kailangan magluto, maglagay ng calcium nitrate. Kaya, pwede na po ito direct. Pero ang ginagawa po natin, dahil po ang rock wool, mataas po ito sa pH level naman po. Hindi po ito acidic tulad ng kokopit. So ang kokopit po, tinitreat po natin para mag-balance po yung kanyang acidity. And then yung kanyang potassium masyado mataas. So ang baliktad naman po ang rock wool. Ang rock wool po, tinitreat po natin ito ng acid or yung ating tinatawag na pH down. So ano man yung pH down na ginagamit natin, so merong ibang ginagamit yung mga vinegar, phosphoric acid, nitric acid. So ano man yung ginagamit natin pang pH down, tinitreat po natin to, ilagay po natin to sa isang tubig, sa isang lalagyanan, nakalubog po siya, and then pababain po natin, paabutin po. Ako po ginagawa ko po, ang pH ko po ay pinapaabot ko po ito ng at least ng 2, ang baba ng pH niya. So ang usual normal na pH po, isang neutral is 7. Pero po ang gustong-gusto po na ating lettuce, ang pH po natin is around 5.5 to 6.5. So para ma-level po yung ating pH, ang karaniwan po pagka nagsiset na po tayo sa ating hydroponics, at least nasa 6 lang po siya. So ayan, medyo lumalalim na po tayo. Anyway, balik po tayo dito. So ganito po yung ginagamit ng iba. Kung nasa sa inyo po yung kung ano po yung gusto nyong gamitin sa pagpapalaki po ng ating mga lettuce. So bibigyan ko po kayo ng sample, ipapakita
papakita ko po sa inyo. Tama-tama, nandito po. Meron po tayong akong tinanim sa nasa coco pit at naistanim sa rock wool para makita po ninyo. So ito ipapakita ko po sa inyo ang aking mga tanim na nasa rock wool. So ito po siya, yung sample po natin, batang-bata pa po ito. So yung mismong katawan po niya, makita po niya, lumalabas po dyan directly yung mga ugat niya, no? So maganda itong rock wool kasi talagang malayang nakakalabas ang kanilang mga ugat. Yan. And then papakita ko po sa inyo yung nasa coco pit. So ito po ay malapit na rin po ito. Near to harvest na rin po ito. Nakita po natin. Yan po. So malaki pa po ang ilalaki nito. So makita po natin. Ito po naman yung ating coco pit. And then yung baso po natin, may mga butas po yan. So ito po yung baso. Dinubutas po natin yan. So hinihiwa po natin ito ng soldering iron. Yan po. Pakita ko po sa inyo. Kung ito po ating gagamitin, ito po ay 5 ohms cup, no? Sa 2 inch na gamit ko po na PVC na ni NFT, ito po ay very suitable sa kanya. So ito po ay binubutas po natin ang soldering iron at sa ilalim din po at sa mga kilid niya. The more na marami po tayong butas na gawin, the more na mas maganda po para sa ating mga lettuce. Bakit po? Kasi yung mga ugat po niya mas makakalabas po. The more na makalabas sa kanilang ugat, sa kanilang mga ugat, much better sa ating mga tanim. So mas magiging maganda po yung yield, yung mga ang kanilang mga dahon ay mas magiging maganda po. So kumbaga, ayan po, makikita po natin kung gaano pong kaganda ang ating mga ugat. Ito, ang ganda po nila. Pero pansinin nyo yung difference dito, ito ay bata pa. So, mas marami pa po itong iuugat. Ito po medyo na-contain yung ugat niya. Medyo napipigil kasi gawa ng limited lang yung kanyang butas. Kaya mas more na maraming butas, mas maganda, mas madaming lalabas na ugat sa kanya. So, ayun po, makita po natin. Okay pa? So, ang tanong naman, Sir, kailan po dapat tayo mag-transplant? So, paggagamit po natin ay rock wool. Ano po? Ako po ay suggest maglipat po tayo ng ating rock wool at least for 12 days bago natin po sila ilipat. Mula po na magtanim tayo, and then after ng ika 12 days, pwede na po natin silang ilipat. Pero actually ako po, ganito po ang practice ko. Inaabot pa nga po ako ng 20 days bago ko po ilipat. Lahat po na makikita po ninyo dito sa likod ko, 20 days po yan bago ko po inilipat. Kasi po minsan wala po akong pwesto talaga. So kaya I need to wait na maklear po yung aking system. After harvest kasi kailangan ko pang linisin, no? Kaya may mga disinfection tayong ginagawa. So hindi natin agad maililipat sila. Kaya anong nangyari niyan, ganon. So naghihintay pa ako. So ganito, pag dito, pagtanim natin, rekta na doon sa ating system. Unlike dito sa ating coco pit, pag ganito po yung ginawa nating sistema, after po natin magbilang ng at least 12 days, so suggest ko po para po malakas na po sila. Kasi at magkakaroon po kasi tayo na tinatawag natin seed selection. So yung mga sumibol na, hindi po lahat pare-parehas yan. Pag sumibol po yan, meron pong maganda talaga, merong pangit na iiwan, meron talaga hindi na nagsibol. So after 12 days, makikita na po natin yung kagandahang appearance ng ating mga pananim. So pwede na po natin piliin kung ano po yung mga karapat-dapat na ilagay po natin sa ating system. So ganito po yan. Kung ating pong okupit, magta-transplant po tayo. Ano po? Pupunuin po natin ito. Yan. Punuin po natin. No. So, suggest ko po kapag magtatanim po tayo ay ganito po, hindi po masyadong mababa. Huwag din po natin pakasiksikin. Pag tayo po, taktakin na po natin ng ganyan, okay na po yan. Butasan po natin sa gitna. So, kita po ninyo. No? Yan. So, bubutasan lang po natin sa gitna yan. And then, dun po sa butas, uhugutin po natin to at ilalagay po natin dito sa cup na ito.
So, ganun po ang pagta-transplant. Ingatan po natin pag tayo po yung transplant dahil pwede po ma-damage ang kanilang mga ugat. Ano po? At dito na po nagtatapos sa ating video for today. Sana po may natutunan po tayo all about seedlings. Marami po salamat sa lahat po ng aking mga subscribers at nag-view sa aking channel. Please do like and share my channel para po marami po matuto sa pag-hydroponics. Marami po salamat. Until next time. Bye-bye.